Rizal covered court na pinasara din ni Yorme kasi ito kulang-kulang sa permit. Ganito katindi ang barangay hall dati. Sa harap niya may mga tent, may mga obstruction pa dyan. Talaga namang nawala yung bangketa. At nung pinunta ni Yorme dito, natagpuan niya tong likod na parang bodega. Dito talaga nagalit si Yorme kaya naman ngayon ito ay dinimolish na. Malapit lang ito sa Rasak. Ito yung illegal na dinimolish at nagkaroon ng construction. Naman agad pinasarado ito ni Yorme at sinampahan ng kaso yung contractor dito. Alright, so nandito na tayo sa District 3 Manila ulit. Pinunta ni Yorme yung Rasak dyan, pinasara yan. Kulang-kulang. So nung pagpunta natin, meron ditong barangay hall din na nakatayo sa bangketa. So kasama na siya ngayon sa dinimolish. Ito na yung pangatlong barangay hall sa District 3 ng Manila na giniba. Una na doon sa may Alonso, pangalawa sa may Delpan, at pangatlo ito na sa may Alvarez Street, Santa Cruz, Manila. Ito kasi kami nakatayo dito sa bangketa. Oh. Hindi pala nito. Oh. Yan. Ito parang kwento siya, bodega. Yung pagkatayo nito, halos kalahati ng bangketa yung sinakop. So itong kabayan yung Rasak, yan yung illegal na pagka-demolish. Saka yung pag-construct nila, kaya pinasara ni Yorme yan. Ito namang barangay hall na to, talagang kwanto. Matindi yung sinakop ng kanyang bangketa. So barangay 334 District 3. Yan no? So okay. Kahit nagkausap na sila, giba pa rin. Giba pa rin. Ito kabay kasi illegal talaga ito eh. So talagang sinusunod talaga dito ang kabay ng batas sa Manila. Pag nasa bangketa, lagas yan. Itong sa loob, parang ko dito, bodega. Kasama sa gigibain to. Bukod sa barangay hall, isang extension dito. So, parang bodega ba to? Parang kulungan eh. Para siyang kulungan. Kasama sa gigibain yan. At may yung ito yung bangketa. Yung pagdadaan yung mga tao dito, para kang nagipagpatentero na lang eh. Dahil sa liit. Siyempre Yorme ako. Susunod tayo kay Yorme. Kasi kumbaga sa ito naman ay ang sabi ni Yorme, magkakaroon din sila ng barangay hall. Ayusin na. Lalagay sa tama. Oo, yun. Yan ang sabi ni Yorme. Nung nagpunta doon. Ano po ako ni Yorme? Tao ako. Since 2007. Nay, ano masabi nyo, Nay, na napigilan yung pagputol ng kuryente doon sa senyora? Ay, malaking ginawa po sa amin yun kasi talagang kami ay nag-iisip if ever na mapuputulan kami ng kuryente at mawawala kami doon. So it's good na andyan naman si Yorme na patunay na hindi siya nagpapabaya sa mga Manileño. So with us senior, kasi senior bangketa. Which is dapat daanan yan. Kahit sa anumang barangay na pinagabayan niya bangketa eh. So okay naman yun kasi nasa bangketa. Ayan, pagka naayos yan, madadaanan na yan ng mga tao. Mga passers-by, di ba? Maraming estudyante dumadaan dito na medyo delikado. Di ba, daanan ng sasakyan to eh. Doon makakadaan ng mga tao. So, ibig sabihin, pabor po kayo na gibay naman. Kahit taga dito kayo. Magkakaroon ng bago naman ay, di ba? Opo, pangako naman kasi niyon, merong ibibigay sa kanilang magandang barangay. Ma'am, may tanong ko na rin po, yung kulay blue, binigiba rin. Ano ay, yan po,
gagawin yata ng panibagong ano yan eh. Gagawin modern, oh. Opo, structure, bago yan. Kaya, okay naman po kay Yorme yun. Maski sa amin, okay naman. Kasi lahat naman ng programa ni Yorme ay talaga namang napakaganda. Para sa mga batang Maynila, kagaya ko, ako senior, di ba? For the good and betterment of Manila. So yung Giniba, malapit lang dito sa Rasak. Ito na yun, oh. Ito yung Rizal covered court na pinasara din ni Yorme kasi ito kulang-kulang sa permit. Yun na nga, illegal din pagka-demolish dito ng dito, covered court. So, talagang nagalit si Yorme dito. Ano kayong gagawin sunod? No? Kasi malaki pala yung building na gagawin nila dito. Yung project dito sa District 3 ng Manila. Maganda rin, kaya lang syempre dapat paggagawa ka ba yan ng mga ganito. Lalo na demolition sa construction, kailangan ng permit talaga yan. Eh di ba sabi nga ni Yorme, may gobyerno na sa Manila. So syempre dapat dadaan sa City Hall, kukuha ng permit para sa kakulang project. Nagulat na lang siya, may ganito pala. Buti na lang yung mga senior citizen dyan na kung sila nag-concern, sinumbong kay Yorme. Mapuputulan daw sila ng kuryente. Pero ito, buti na agapan. Inasok ko lang pala to, dalawang palapag. Linggo lang to. Kailan gagamitin ng bulldozer pa ito, sir? Hindi na. Gagamitin ba po? Sandali na to eh, pag-backtrack. Gagamitin na din, backtrack lang yan. Backtrack lang. Dito yung CR. Matagal na rin pala itong building. More than 10 years na rin pala. Baka ba, naluluwag na to dito. Ma-demolish. Hanggang second floor. Problema kasi dito, may extension sa labas. Tapos may bodega pa. Dito, maraming mga kanyan dito naka-obstruct sa kalsada. Dito yung kanila mga structure. Yung mga... Dating ko nga to, dati wala pa to, may umiihi dyan, no? Parang padala, bodega, no? Stock room. May kita niyan, sinakop na, ginawa pang bodega. So napakadelikado kasi dumaan dito ng mga estudyante. Malapit sa school to. So itong pag-demolish nila ng barangay hall para mas malawak at ayusin yung bangketa. Malapit sa kanto, Bambang, yung bilihan ng mga medical supplies. Kaya napaka-busy talaga dito. Dapat nalawakan talaga yung mga bangketa tulad na itong mga obstruction pa dyan. No? Dahil nakakalat po. Hindi lang pati yung mga demolition gagawin, pati yung mga illegal parking. Grabe. Grabe yung ginawa dito sa Laula talaga. Extension na, stock room. So tingnan mo kabayan kung gaano kadugyot yung ginawa nila sa bangketa dito. Ginawan parang dito, imbakan, no? May mga halaman pa. Yan, lahat yung mga obstruction dito tatanggalin yan, di ba? Ganyan kababoy yung ginawa nila sa bangketa. Yan yung mga tao, hindi na tumadaanan. Pero, puno ng mga halaman. Nakita yan, bangketa, ginawang garden. Kung ito, may mapanghi pa, oh. Ginawang CR. May kabaho dito.